Yung change switch natin ay natanggal ko na dito sa washing machine. Makikita sa gitna ng mga control knob ay wala na ito. Whirlpool po ang brand ng ating washing machine. Dalawang araw ko nang hinahanap sa ng mga parts nito, ngunit wala akong mabilhan nito. Makikita sa likuran nito ang electrical diagram. Ito yung motor ng dryer at ito yung motor ng washing machine. Ito naman yung male plug ng unit na may kulay ng kawad na asul at manggi. Yung asul naging common line ng dalawang motor. At yung kayamanggi naman ay ang linya ng fuse na may nakalagay na 6 ampere ang rating ng fuse bago pumunta sa ibang serkito. Bago malagyan ng kuryente ang motor na ito, sa switch ng takip ng dryer muna dumaan at kontrolado ng timer switch ang tagal ng daloy ng kuryente. Pag nakangat yung takip ng dryer, malinaw na hindi aandar ang motor. Kahit na hindi pa tapos ang timer ay wala ng kuryente sa kawad na to. Kulay pula at abo naman ang kawad ng running capacitor na may 4 microfarad value ng capacitor. At dito sa ibaba makikita ang animoy paghiti ng mga kawad. Ito na yung pulang kawad na tinutukoy sa capacitor at ang abo na kawad para sa 4 microfarad na capacitor. Ang alam ko mayroong tag ito sa kanyang katawan ng capacitor kung saan nakalagay ang value ng capacity nito. Wala yata dito sa bottom. Andito pala. Nandito nakalahad ang kulay ng kawad at ang kapasidad ng bawat capacitor. Sa kahang ito ay naglalaman ng dalawang capacitor, isang 12 microfarad at isang 4 microfarad. Ayon doon sa kahan ng capacitor, mayroon tayong 4 microfarad para sa kulay na pula at abo ang nilalaman ng capacitor at 12 microfarad man para sa dilaw at kahil na kulay. At nakaimpake sila sa iisang silindro. Ito naman yung ating timer at change switch na mayroong kulay rosas, puti at itim na kawad. Yan ang sentro ng ating problema na susubukan nating mapanumbalik yung nasirang control knob. Bago natin ayusin yan, tingnan muna natin ang capacitor kung may kakayahan pang magpatakbo ng motor. Isa-isahin nating suriin ang bawat kawad ng capacitor para sa washing na motor. At siyempre puputulin natin ang mga kawad ng capacitor. Sa pagputol ng kawad, huwag mong isagad ang pagputol. Kailangan iwanan mo ng kapirasong palatandaan. Kahit na may diagram tayo, meron ka na agad na palatandaan na dito mo isasauli ang connection matapos ang pagsusuri sa capacitor. Medyo magulo ang wiring natin. Suriin ang kaha kung may bakas ng biyak o sunog. Okay naman. Matapos nating maputol, ang susunod nating gagawin ay ang pagtesting kung may sapat na kakayahan pa ba ito.
kaya madali mong mausisa. Unahin natin ang kawad na kulay pula at abo. Ito yung para sa 4 microfarad. Balatan natin ang dulo sa bawat kawad nito. Kailangan na pagdikitin mo ang dalawang ito, konting ingat baka natitirang kuryente pa. Ginawa ko ito para ma-discharge yung natitirang voltahe sa loob upang hindi masira ang ating instrumento na panukat. Ito yung capacitance tester. Kailangan akma sa setting ang iyong tester bago mo ito gamitin sa capacitor. Nakasit tayo sa 20 microfarad range para sa 4 microfarad at 12 microfarad. Dito makikita ang tunay na capacitance ng ating capacitor. Ito na yung mga test probe na clip. Ipitin na natin ang bawat kawad. Yung kulay itim na probe naman. 3.93 microfarad. Ibig sabihin, okay pa ito para sa 4 microfarad. Kailangan huwag bababa sa 10% ang value nito. Matatandaan natin kanina na ito yung capacitor para sa dryer na motor, yung spinner na tinutukoy natin. Ngayon, babalatan naman natin ang natitirang kawad para sa washing machine na motor, ang kulay kahil at kulay dilaw. Siyempre, pagdidikitin din natin yung dalawang wire para ma-discharge yung natitirang voltahe sa loob nang hindi makasira sa ating instrumento. Ayon dito sa kaha, makikita ito raw ay 12 microfarad. Yun ang inaasahan nating value para sa dalawang kawad na kahil at dilaw. Maliwanag, 12 microfarad po para sa kahil at dilaw. Nakasulat sa kaha. Kabit na natin yung kulay pula na test probe at yung kulay itim na test probe. Ang lumabas ay 11.11 microfarad. Ibig sabihin, okay pa ito. Kailangan kasi nating suriin muna ang mga ito para nakakasiguro tayong tatagal pa ang ating machine sa pagkatapos nating itong ayusin. Ito na yung sirang parte ng washing machine. Halatang marupok na ang kahin nito. Ito yung parte na humihila sa string o yung lubid para sa drain. Ito yung contact switch para sa normal at strong mode. At ito yung rotary control switch selector na pipili sa dalawang mode. Hindi aandar ang washing machine kung hindi natin maibalik ito. Gagamitan natin ng epoxy na pwede sa plastic o maging sa metal at semento. Doon tayo sa labas para maaliwalas at maliwanag. Maganda kasi yung simoy ng hangin doon sa labas. Medyo masikip lang ang dadaanan natin at dito ay medyo malawak-lawak din naman. Ayan, sa magandang umaga natin. Maaliwalas na panahon. Dito tayo sa misa.
Malapit na ata tayong abutan ng sikat ng araw dito. Buti na lang nasa bubungan pa yung araw. Simulan na natin ang pagkalas ng change switch. May biak pala ito. Tanggal agad. Ang dami palang pira-piraso nito. Sige, palitan ko muna itong dulo ng Phillips screwdriver ko. Medyo aligaga ako sa sobrang liit nito. Ayan, medyo napalitan ko na ng medyo malaki. Yung kasya sa tornilyo. Ingatan lang baka mabasag ng tuluyan. Ito yung normal mode, contact at strong mode. Oops, napansin nyo yun? Parang gumana ang aking telekinesis Paghaluin natin ang dalawang component ng epoxy, ang resin at hardener. Matapos ang paghalo ay pwede na natin gamiting pandikit. Ibalik muna natin ang takip nito para mailapat natin sa tamang posisyon ang mga debris nito. Sobrang dami ng mga debris. Para mabuo natin, meron tayong gagawing pattern, yung mismong takip. Kaya isasauli muna natin yung takip. Lagyan natin ng mga tornilyo. Lagyan muna natin ito ng dikit bago ibalik para nasa tamang posisyon. Saka natin tornilyuhan na sa tamang posisyon na siya na may dikit na.
siguraduhin naka-align. Mas mainam lagyan natin ito ng dikit para maging matatag siya kahit marupok na yung kaha. Magbibigay dagdag tibay itong epoxy natin. Punuin natin ng dikit ito. Sa ganitong paraan, magiging matibay ang contact ng dalawang mode. Isa-isahin na nating ikabit ang iba pang debris. Ito na yung butas para sa pagkakapitan ng isang tornilyo. Kailangan may dikit muna bago natin tornilyuhan para hindi gumalaw. Lagyan na natin ng tornilyo para mapanatili natin ang kanyang posisyon. Yung sa gilid naman ang ating ikakabit ngayon. Medyo malaki yung tipak ng plastic na to. Unti-unti lalagyan na natin yung mga tagiliran. Medyo nabubuo na natin ng konti. Dindiin na natin ng konti. Dagdagan na natin ng dikit sa may bandang kapitan ng tornilyo. Dito kasi ang kailangan na may dagdag tibay. Mukhang may nawawalang parte ng debris sa banda rito at dito para mabuo ang lagayan ng shafting ng control knob. Kailangan dito ng karagdagang epoxy. Ito na yung lusutan ng shafting ng ating control knob. Kailangan din ng dikit. Ayan, wag muna natin ikabit. Ihiwalay muna natin. At ang shafting ang humihila ng string. Wala naman silang mga basag. Patitigasin muna natin ang mga dikit bago natin pagsama-samahing idikit ang mga debris nito.
Pag tumigas na ang mga dikit, mag-aabono tayo ng epoxy dito. Malapit na tayong abutan ng init ng araw. Ayan. Nasa gilid na ng flooring. Hinto muna tayo ng pagdikit. Maganda yung ating kaulapan. Medyo malinis. Wala nga pala talagang ulap. Habang mag-aantay tayong tumigas ang mga epoxy, exercise muna tayo. Yan. Kaya lang, mukhang hindi bagay sa akin tong ano na to, sport. Parang wala akong talento nito. Nakakatawa man pero siguro yung basketball ang walang hilig sa akin. Ayan. Makikita naman sa kilos ko. Ayan. Meron na nga akong kalaban dito na babae. Pero tingnan nyo. Oo. Wala talaga. Nagawan pa ako ng bola. Ni isa walang na-shoot. Nako, pasensya na kayo. Wala talaga akong talento nito. Ayan. Buti hindi rin nakakapag-shoot yung isa. Gutom tuloy ako. Kailangan ko ng makain. Hoy, meron ba makain dyan? Kahit man lang yung tuyo, no? Sinangag at tuyo, masarap yun. May kaparis na kamatis. Pagod na ako. Tama na siguro. Ngayong matigas na ang mga dikit, pumasok na tayo dito sa loob kasi mainit na sa labas. Halos mabuo na natin. Pwede na nating tanggalin ang mga tornilyo para ilagay na natin yung butas para sa shafting. Pwede na natin simulan ang pagdikit ng iba pang mga parte. Ito na yung mga electrical contact, matibay-tibay na kung ididiin. At ito pala ang bakas ng eleksyon na nasa kuko ko. Panahon na para ikabit. May tanda tayo dito kung ano ang eksaktong posisyon nito sa pagkakalagay nito. Ito yung aabonohan natin ng epoxy. Ito yung eksaktong posisyon. Match talaga yung kanyang crack
Dapat ganito ang pagkakalagay. Malaga kasing maibalik natin sa original na posisyon upang hindi ito ma-disalign sa tamang sentro ng shafting. Maghahalo na naman tayo ng epoxy para sa party na ito. Ito yung gagamitin nating lalagyanan. Dito tayo maghahalo ng epoxy. Kailangan magkapareho yung dami ng resin at hardener. Yun ang tamang sukat ng ating pandikit para nasa tamang tigas at epektibong didikit talaga. Ito yung madalas kong gamitin sa mga makinarya ng mga textile industries, yung mga naghahabi ng mga tila ng maong. Pagka nilalagay mo yan sa flooring na doon mo tinayo yung makina, hindi talaga siya magkakaroon ng malakas na vibration yung makina. Alam nyo kasi yung makina ng mga textile, yung naghahabi ng mga tila ng maong, sobrang lakas ng vibration ng makina na yan. Kung nakatalikod ka sa mga makina na yan, kala mo nasa likuran mo lang yung chopper o helicopter na malaki. Ganon po ka lakas ng vibration ng mga makina ng mga naghahabi na textile. Yan yung malimit kong ginagamit na pandikit. Lalagyan na natin yung pakunti-kunti yung gilid. Yung gilid na paglalagyan natin ng bilog. Konti-konti lang. Parang may nag-away at ang pusa. Kailangan kasi malagyan mo lahat eh. Matapos malagyan natin ng pandikit yan, lalagyan na natin yung bilugan na parte. Dapat nasa saktong lokasyon talaga. Pag nagkataon, mali yung magiging posisyon ng chain switch natin. Hindi magtutugma doon sa contact. Dagdagan uli natin ang pandikit sa gilid ng bilog upang maging matibay. Dito kasi ang parte na kung saan gugol-gul ng malaking puwersa sa pagpigil na ma-disalign ang shafting. Dahan-dahan. Kailangan huwag lalagpas sa gilid ng bilog ang mga epoxy. Dinadaanan kasi ito ng mekanismo ng shafting. Limitado talaga ang paglagay ng ating epoxy dito. Kasi may tatamaan tayo ng mga dadaanan ng mga mekanismo. Yan, maingat ko talagang dinidikitan yung gilid.
Kunting uga mo lang nito, maaring matatanggal pa yung bilog kasi hindi pa matigas yung epoxy. Daan-dahan lang talaga sa paglalagay ng mga epoxy. Pati yung paghawak ko, sinisiguro ko rin na baka mabitawan ko ng aksidente. Kapal-kapalan natin ng konti. Patuyon uli ang mga dikit. Tingnan natin kung matigas na ang timplahan ng epoxy, indikasyon na pwede na natin uli galawin. Kung ganito nga katigas ay pwede na tayong magpatuloy sa pagdikit ng ibang debris. Matigas na talaga. Ngayon ay mag-aabuno na tayo dito sa espasyo na to. Ito ang mahirap dito, kailangan malinis ang paglagay dito ng epoxy sa magkabila nito. Walang dapat na lumagpas sa dadaanan ng mekanismo at magdagdag tayo dito ng epoxy hanggang sa mapuno natin yung butas. Ito ngayon ang aking solusyon, ang scotch tape na magsisilbing hulmahan ng epoxy. Kailangan mainam ang pagkakadikit ng scotch tape. Naka-arrange talaga ng naaayon doon sa surface ng ating kaha. Lahat ng nawawalang debris ay papalitan natin ng epoxy, kaya naman lahat ng butas ay lalagyan natin ng scotch tape. Sa ganitong paraan ay mabubuo rin natin ang sirang change switch na control knob. Bawal ang walang pasensya. Kung sino man na taong technical na walang pasensya, hindi niya kaya itong buuhin. Pinili ko ang scotch tape kasi madali itong tanggalin pag tumigas na dito ang epoxy. Saka madali mong makita ang butas kasi transparent dapat. Maghahalo tayo ng epoxy ingredients para takpan ang lahat na butas na kailangan takpan.
medyo kailangan ang consistency sa paghahalo nito. Lagyan na natin yung mga espasyo. Dahan-dahan yung level lang ng ating kaha. Medyo nahirapan akong maglagay ng dikit dito kasi nasa sulok. Hindi rin pwedeng buhusan, baka sumobra naman sa level ng ating kaha at magiging sanhi ng problema ng ating mekanismo sa sapsting. Saka yung bakal, hindi rin dapat yun madikitan ng epoxy. Dapat malayang nakakagalaw yon sa tuwing ipipihit natin yung chin switch na control knob. Magtitimpla tayo ulit. Kulang ata yung timpla natin kanina. Dapat sa pagtimpla, yung dami ng resin at hardener ay dapat magkapareho. Hindi pwedeng mas marami yung isa. Hindi mo makukuha yung tamang performance ng epoxy. Kailangan ang kamay mo dito ay hindi magalaw. Yung parang katulad ng mga taong may hawak na mga baril na magaling mag-shooting, katulad ng mga sniper. Dapat ito, sharp shooter ka talaga. Suriin din ang kabila, baka may bakanting butas, kaya kailangan talagang scotch tape na transparent. Okay naman ang pagkakasalansan ng ating mga epoxy.
Patuyuin na natin, dapat nasa tamang level ang pagkakalagay para hindi gumalaw ang epoxy. Lagyan natin ng gunting. Ngayong matigas na yung tinimplahan natin, maaari na rin nating alisin ang mga scotch tape. Nakalipas na rin ang mga ilang oras. Ayan, nakahulma talaga sa kung ano yung forma ng ating kahon. Kaya dito nyo maintindihan kung bakit kailangan natin ng scotch tape sa ganitong paraan para mapanumbalik natin ang dating control switch. Ito yung malimit kong gawin pagka wala akong makitang mga mapagbilhan ng mga parte ng mga pyesa katulad ng washing machine. Gagawa ka talaga ng lahat ng paraan. Isukat ang bilugang parte na dapat malayang nakakaikot. Dapat kaskasin ng blade yung lumagpas na epoxy hanggang sa maging akma ito. Mukhang lumagpas yung epoxy. Kailangan natin tanggalin yung mga lumagpas na hindi nakaharang sa iikutan ng ating lever para sa hihila sa lubid ng ating pang-drain ng tubig. Ito kasi yung ikutan ng lever para hihila sa lubid. Pakonti-konti matatanggal din natin yung mga lumagpas. Kailangan matalas yung ating cutter blade. Kailangan gawin mo itong medyo hindi pa ganong matigas yung epoxy para hindi ka mahirapang pormahin yung kabilugan. Siya nga pala, sa mga fine arts, ito ring mga resin at hardener ang ginagamit nilang mga figura na kung ano yung gusto nilang uukitin. Ito yung medium or bagay na ginagamit nila na maglikha ng halimbawa maliliit na bungo. Maghahalo lang sila ng epoxy at pinoporma nila habang hindi pa matigas. Mas madaling pormahin ito kung medyo hindi pa ganong matigas, parang katulad lang ng putik ang tigas. Meron na kayong idea tungkol sa mga figura. Kung gagawa kayo ng mga maliliit na bungo, maliliit na kotse, ayan. Kailangan dapat matanggal ang mga nasa paligid talaga nito. Meron pa dito sa kabila. So, wag masyadong idiin lang at baka matanggal yung pinagdikitan natin, hindi pa gaano itong matigas. Matapos ang pagtanggal ng mga nakaabalang epoxy, tingnan natin ang mechanical action nitong control knob sa contact switch. Ito dapat yung normal mode position ng contact. At ito yung strong mode.
Dapat yan ang tamang posisyon ng strong mode. Kailangan nasa normal mode ang posisyon ng contact para matukoy natin ang tamang posisyon ng pointer dito sa hawakan. Mapapansin dito sa hugis na cross ay may kaibahan ang haba noong isa. Kailangan akma dito na naaayon naman sa posisyon ng normal mode. Ito yung palatandaan natin. Ito dapat ang nakaturo sa normal position at hindi ito. Ganito dapat. At ito naman yung drain position. Dapat walang contact na nasagi. Yan ang dapat natin tandaan na posisyon. Ganito. Ito yung tamang posisyon pag tinanggal natin yung hawakan. Yan, natandaan ko na pag nalagyan ng epoxy yung dadaanan nito, check, wala sa alignment. Ngayon, takpan na natin. Ito naman yung palatandaan ng takip. Kung saan po pwesto. May parang dalawang ipin. Dapat akma dito. Tanggalin muna natin ng konti ang sticker. Hindi yata nakalapat ng isa. Oops! Nabalik ko yata. Marupok. Pasensya talaga ang kailangan dito. Saka na lang natin ito ididikit dito. Subukan muna natin itong takipan. May butas tuloy. Sarado natin. Lagyan ng tornilyo. May bitak pala dito. May bitak din. Dapat madikitan din ito.
Andito dapat nakalagay yung strip na metal. Para iwasto ang posisyon ng pointer sa hawakan. Dapat dito sa likuran mailagay ang dalawang strip na metal na magsisilbing spring action para iwasto ang posisyon ng pointer. Ganito dapat. Dito makikita natin ang kahalagahan ng salitang pasensya. Mahalaga dito ang long nose plier para sa pagsaayos ng posisyon. Magtatalaga ng tamang posisyon. Kabilaan ito. Ipitin natin ng long nose. Kita ko okay naman yung kanyang plastic, hindi nabitak. Maikot nga. Oops, meron palang crack dito. Medyo mahaba. Hindi pa naman pwedeng lagyan ng epoxy dito. Dinadaanan ng lever. Kailangan sa likod tayo maglagay ng dikit nito. At ito pa. Madami tayong didikitan. Kalasin muna natin uli. Didikitan lang natin tong mga crack. Ito yung crack. Dito tayo sa kabila maglalagay ng dikit. Hindi pwede sa likod kasi may mekanismong gumagalaw sa likuran. Yan. Lagyan natin ulit. Kailangan di tamaan yung contact. Kahit pa paano, makakatulong din yung dikit sa likod.
para hindi magkaroon ng giwang. Dikitan na natin yung isa pang crack dito. Nasa gilid ng tornilyohan. Huwag lang lagyan ng dikit yung butas. Sa gilid pwede natin lagyan ng konti. Kasi wala namang mga gumagalaw na mekanismo dito. May konting crack dito rin sa takip. Lagyan din natin. Unti-unti na natin nakikita yung mga iba pang problema. Dito rin sa ibabaw. Okay lang din malagyan natin ng epoxy. Wala namang dumadaan dito na mekanismo. At ang nabali natin kanina, idikit na rin natin. Dito yung nakalagay yung parang ipin. Sobrang liit talaga. Unting diin. Patuyin muna natin. Matapos mapatigas ang epoxy, ito na yung pinatuyo natin. Dumaan na naman ang ilang oras. Itakip na natin. Okay. Ito na naman po tayo. Mukhang hindi na naman nagkaka-match yung posisyon. Dapat dito unahin bago dito sa kabila. Nagkatugma rin. Isa-isa na natin ibalik yung tornilyo. Mapapansin dito yung nilagyan nating epoxy sa may bitak. Wala na. Hindi na siya nagkaroon ng bitak. Ayun. Hindi na siya gumalaw. Isa-isahin na nating ibalik ang mga tornilyo. Dapat dito sa paghihigpit ng tornilyo ay hindi dapat sobrang higpit at baka ma-lost thread lang yung ating thread ng plastic. Plastic lang kasi ito eh. Kailangan tama lang yung higpit ng tornilyo. Huwag sumobra doon sa kanyang kapasidad. Yung ibang crack hindi rin gumalaw.
Ito naman ang ating palatandaan para sa tamang posisyon ng ating lever para sa tagahila ng lubid para sa drain. Ito yung kapartner. Pag ganon dapat. Mapapansin yung bitak pero may dikit na yun sa likod. Kaya di na tayo mag-aalala sa bitak na yan. Lagay na natin ang tornilyo. Sa wakas nabuo na rin natin. Ilagay na yung hawakan. Nasa drain position ito. Ito talaga yung pointer ng posisyon. Mainam naman ang arrangement lahat. Ito yung ito yung tataama sana kung naglagay tayo ng epoxy dyan sa paligid. Sa malamang pinilit pihitin ito. Kaya nasira. Kahit nasa drain na posisyon, napagkamalan ata ito yung pointer sa halip na ito. Kaya nagkaganito. Ang normal mo dapat ang pointer nakaturo dito. Yan. Ito yung normal position at ito yung dadaluyan ng kuryente. Itong dalawang ito. Dito nagmula ang kuryente. Subukan natin ang continuity test na gamit ang tester na ito. Ipihit natin sa continuity test position itong tester. Nakaposisyon na sa 4 na function para sa diode, resistance, capacitance at continuity test. Kailangan pindutin ang function button upang piliin ang continuity test. Saka natin gamitin sa pag-test ng continuity. Ang pointer nasa normal mode, dapat ito yung may continuity. Meron naman. At ito yung wala. Itong dalawa ang may connection. Dito tayo sa strong mode. Susubukan natin itong dalawang connection. Ito wala. Dapat wala. At ito yung meron. Nasa ayos naman ang function ng device na to. Malinaw na naibalik na natin ang tamang alignment ng ating control knob na naaayon sa mode. Ngayon sa drain position, tingnan natin kung walang connection lahat. Malinaw na walang connection yung dalawang contact mula sa common ito. Tama lahat ang function. Sa ganitong posisyon, nakakahila ang lubid para sa drain para lumabas ang tubig sa machine. Nakaturo ito sa drain position. At ito naman yung hihila para hatakin yung nakapalupot dito na lubid galing sa ibaba. Doon sa ibaba na nakalagay ang drain. Ilalagay na natin yung change switch sa gitna ng mga control knob para iikot na itong tagalaban na makina.
Dito tayo sa likuran. Iangat muna natin yung mga takip para madali nating matanggal yung plastic. Sa likuran ito, ilalagay natin yung control knob. Mahirap pa rin buksan ito kahit wala ng mga tornilyo dahil may mga lock ito sa mga gilid-gilid sa palibot. Kailangan kasi nakabukas yung mga pintuan ng ating machine. Dahan-dahan lang at baka may mabasag. Saka natin isara. Ang dalawang tornilyuhan para sa nasirang knob. Ito na yung lobid na tinutukoy ko para sa drain na hinahatak noong nasirang knob na inayos natin. Nakikita dito sa ibaba ang paggalaw ng mekanismo ng drain sa tuwing nahahatak yung lobid. Tingnan natin yung hawakan. At ilagay na natin. Yung kulay rosas na kawad ay inilagay ko sa common terminal nitong change switch. At ang kulay na puti na kawad ay para sa normal mode at ang itim na kawad ay sa strong mode. Medyo masikip. Mahirap i-align. Nakalapat dapat dito kaya baliktarin natin yung adapter ng tornilyo. Baliktad ang pagkakalagay. Ganito dapat. Yan. Lagay na natin ng tornilyo. Dapat sakto lang yung higpit. Huwag sumobra. Baka mabali yung tornilyohan. Ganon din naman sa kabila. Okay. Naigpitan na rin natin. Ilalagay na natin ang lobid ng drain. Yan yung contact ng switch sa bandang takip ng spinner.
Meron kasi parang nail file yung dulo ng long nose plier kaya ginagamit kong panglinis ng contact. Mainam siyang pang kiss-kiss. Lagyan na natin ang control knob. Yung hawakan. Yan. Medyo naninibago lang ako. Ito yung drain natin. Ito yung normal. Tingnan nga natin sa likuran. Parang hindi gumagalaw. Banayad lang ang galaw. Ayaw atang mahatak ng lubid. Mukhang may mali tayo at nakalaylay pa. Buksan nga natin uli. Ayun, kaya naman pala. Hindi natin ipasok dito sa butas bago ilagay sa lever. Meron talaga siyang luwag. Kailangan siyang pumasok muna sa butas bago ilagay sa lever. Ayan, ito na yung tamang pagkakalagay ng ating lubid. Sarado na natin uli. Wala na ba akong nakalimutan? Okay. Oops, may lumabas na wire ng konti. Tago lang natin. Then, buksan naman natin ulit yung mga takip para maayos natin maipasok yung mga lock. Konting tagtag para mag-lock yung mga plastic sa gilid. Ngayon, titingnan natin uli. Ito yung drain at normal. Tingnan natin uli. Inahatak na ng control knob ang lubid. Yan, makikitang okay na po yung ating pang drain. Ito yung drain valve. Pagka nahatak yung lubid, lumalabas yung tubig sa hose. Kaya dapat sa tuwing na matatapos kayo ng paglalaba, dapat nasa normal mode yung posisyon ng ating control knob para hindi masira. Babalik na natin itong capacitor. Ito yung 4 na wire. Ito yung 2 wire ng kulay ng kahil at dilaw. Parang magkasing kulay lang. At ito yung abo at kulay pula ng spinner. Ito yung sa washer. Hanapin na natin yung pinutulan kanina na kapareho ng kulay ng ating hawak na kawad. Yung kahil dito na natin ikakabit. Yan. Tanggalin na natin ito. Sobrang tigas pala nito. Sa combination plier tayo. Matigas talaga kahit combination plier.
hindi kayang tanggalin. Mas mainam dito ay putulin na lang sa kabalatan. Isa-isahin natin balatan yung mga kawad na magkakaparehong kulay. Pagdugtungin muli, isama na rin yung kulay na kahil na kawad ng kapasitor. Kailangan dito nakapilipit ng maigi. Gagamitan natin ng combination plier sa paghigpit ng mga connection. Saka naman natin to babaluktutin para balutan ng insulation na electrical tip. Binabaluktot natin ito at itong dulo ng kawad para sa mas matibay at ligtas na hindi lilitaw ang hubad na wire, yung kanyang mga strand. Saka babaluktutin natin yung or tutupiin yung electrical tape sa dulo para hindi makalabas yung hubad na wire or hubad na kawad. Ngayon, ito naman yung isa. Hanapin natin yung kanyang connection. Meron naman tayong palatandaan noon. Ito yung kaparehong kulay ng kawad. Ayan, meron tayong konting palatandaan dito. Putulin uli at pagdugtungin. Electrical tape na lang yung ating ginagamit ito gawang hindi na natin maibabalik yung connector nito dahil sa sobrang tigas. Kailangan ng panibagong connector. Ang optional ay babalatan lahat saka lagyan ng insulation na electrical tape. Tigalawa mo ng kabit at pagkatapos ikabit na yung apat na connection. Kailangan mahigpit ang pagkakapulupot nang maiwasan ang lost connection. Yun ang nakakatakot doon. Yung lost connection kasi create yun ng apoy o baga. Mahigpit ang pagkakabalot ng electrical tape dapat para hindi ito madaling matanggal. Dito naman tayo sa kulay pula. Kailangan mahigpit
tapiin ang dulo ng electrical tape na pinaglagyan. At may sapat na ikot ng insulation. At ang huling kawad na ikakabit natin ang kulay abo na kawad para sa capacitor ng spinner motor. Ito kailangan matanggal din. Nakatulad din ng iba. Hindi na rin natin magamit yung kanyang connector sa sobrang tigas. Kaya dapat ito alisin. Pagsama na natin yung tatlo, sabay nating ipulupot. Mainam talagang panghigpit ng ating splicing combination plier. Kasi mas malakas yung ating diin. Tulad ng iba, paikutan natin ng electrical tape. At sa bandang dulo ay dapat itupi para hindi lumabas yung hubad na wire. Mahigpit at may tamang dami ng electrical tape. Mapapansin ninyo sa diagram ay may filter capacitor. Ito yun ang tinutukoy noon. Mahalaga kasi itong ilagay pagkatapos sa connection ng fuse upang magsisilbing gwardiya sa linya ng supply ng kuryente para paputikin ang fuse sa oras na may abnormal na kuryente para maprotektahan ang capacitor na ito at ang motor sa pagkasunog. Kailangan ibalunbo natin ang mga kawad na ito sa kabalutan ng plastic para maiwasan ang pagkabasa nito. Ilagay na natin ang capacitor sa dating kinalalagyan nito. Kailangan nakasalansan ng maigi yung ating mga wire bago natin ibalutan ng plastic para hindi masyadong bulky. Ganito dapat. Yan. Pwede na natin balutan. Kailangan kasi natin itong balutan gawa ng baka biglang may tumagas na tubig na aksidenteng mabasa ito para hindi mamiligro yung gumagamit ng washing machine.
Saka natin itali sa gilid ng sa gilid. Ganyan dapat, hindi nagkalat yung kanyang wire. Tapos na po ang ating pagsasaayos. Pwede na nating ibalik ang cover. Ito kailangan tutupik pa natin ng konti. Ipabaluktot pala para mailagay natin yung mga gilid. Ayan. Huwag kalimutan ibalik ang mga screw. Dapat kumpleto lahat. Ngayon, susubukan na natin paandarin. Tingnan muna natin yung loob nito. May hose pala dito, kailangan tanggalin natin. Ito yung timer natin sa washing. Nasa normal mode tayo. Ilagay natin to sa drain. Naka normal mode tayo. Sa ganitong settings, itong washing dapat hindi gagana yung washing natin kahit paandarin. Ngayon, tingnan natin sa normal mode. Ilagay natin. Subukan natin paandarin. Ayan, umaandar na po. Ayan, umiikot na ang normal mode na washing. Pansinin yung tagal ng ikot ng normal mode. Ngayon, punta tayo ng strong mode. Ganyan po katagal ang ating strong mode.
natin, pihitin natin itong change switch. Susubukan natin ang spinner. Kailangan nasa drain position ito. Ito ngayon yung gagana, hindi yung washing. Yan, maririnig yung tunog ng dryer. Ibig sabihin, okay na po yung ating washing machine. Pwede na natin gamiting panglaba. Dapat ibalik natin sa normal para maiwasan yung pagkasira ng drain valve. Okay. Salamat sa panonood. Subscribe lang sa akin channel. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.